Amen. Praise the Lord. Hindi daw sila nagpa-thank you. Ako na lang magpapa-thank you para sa kanila. Amen. Napakabuti po talaga ng Panginoon na talagang nakita natin silang lumaki sa church. And naiiyak ako kasi excited ako makita din yung mga next generation pa na bata na sila din ang aawit dito para sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So purihin po ang ating Panginoon. Amen. So ibibigay ko na po ngayon sa mensahero ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po si Pastor Chris Aguilar. Amen. Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. Ipagpamanin niyo po dahil wala pa po akong masyadong tulog at na-bless ako sa awitin po ng dalawa kong pamangkin. Ano po? Tunay nga, ito yung nagpaalala sa akin nung ako po'y down na down sa aking buhay 5 years, 6 years back. Amen. Excited na po ba kayo? Are you ready? Amen. May I request the congregation to please stand. Tayo po'y tumayo. And let's open our Bible in the book of Luke. Let's open our Bible in the book of St. Luke, chapter number 17, number 28, verse 28 to 32. Amen. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Yung mga walang Bible, pwede po natin basahin sa ating pong screen. At yung may mga Bible, mapalad kayo at may mga Bible kayo dahil yan po ay salita ng Panginoon na pinangahawakan po natin. Amen. In the book of St. Luke, chapter number 17, verse 28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sabihin niyo po, Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. I think ito po ay hindi bago sa atin, di po ba? During the time of Lot, meron pong nagbebenta, may nagbibili, may nagsisinom, may kumakain, nagsisibili, nagtatanim. In verse 29, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Sad story, ano po? Wala naman silang ginagawa. Namimili, bumibili, balisang-balisa sa buhay. Hindi nila inaakala. Mayangganan pala ang lahat ng kanilang pagpapagal. Next verse, gayon din naman ang mangyayari. Sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Gayon din pala ang mangyayari, mga kapatid, kapag darating na ang ating Panginoong Jesucristo. Darating si Jesus Christ. Darating ang Panginoon. Ba't kayo malungkot? Dapat excited kayo. Hallelujah! In 31, sa araw na iyon, ang mapapasabubungan ay nasa bahay ng kanyang mga pag-aari, ay huwag silang manawag upang kunin. At ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Kapag nangyari yon, ano man ang ginagawa mo, kung nasa bubong ka, nasa bukid ka, huwag ka nang manumbalik kung saan ka gustong pumunta. Because the time is at hand. Ang oras ay tapos na. Ang istorya ay tapos na. At wala na tayong paligoy-ligoy pa. At ang sabi ng Panginoon in 17 verse 32, alalaanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit kaya? Sabi mo sa katabi mo, remember Lot's wife. Makalimutan nyo man lahat ng bagay. Huwag niyo kakalimutan na lalaanin niyo ang asawa ni Lot. Hindi na mention ang pangalan ng asawa ni Lot, mga magulang kapatid. Pero lalaanin niyo. At pagbulay-bulayan, the moment that lalabas kayo mamaya sa apat na sulok na silid na ito, alalaanin ninyo ang asawa ni Lot. It will change your life, brothers and sisters. Amen. And this message is for you. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, Lord Jesus, hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon with joy and gladness in Jesus' name.
Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon, Lord Jesus! Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon, Lord Jesus! Hallelujah! Ikaw ang Diyos, Panginoon, Lord, hallelujah! Na lumalang ng langit at lupa. Ikaw ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Lord, saan pa kami makakakita ng isang Diyos, Panginoon, Lord, na kayo nang bibigay ng mga warnings, O Lord, hallelujah, sa muli niyong pagbabalik, Panginoon, Lord Jesus. Dahil ayaw mong mapahamak, Panginoon, Lord, ang sangkatauhan, Panginoon, Lord Jesus. Ang dami mong binigay ng mga signs and wonders, O Lord Jesus. Lord, at nakakalimutan po namin, Panginoon, Lord, na pagbulay-bulayan, Panginoon, Lord, na malapit na po kayong dumating sa amin kalagitnaan, Lord Jesus. We believe, Father God, Lord Jesus, your holy presence, Lord, nandito po sa aming kalagitnaan. Lord, hallelujah. Minimithi po namin, Panginoon, we are looking for the blessed hope, Panginoon, Lord, for the glorious appearing of our great God, Jesus Christ, Lord Jesus. And we are excited to meet you, Lord Jesus. Hallelujah. At ang sabi mo, Panginoon, Lord, bago po kayo darating, Lord, alalahanin po namin ang asawa ni Lot, Lord Jesus. I know, Father God, Lord, you will strengthen our faith, O God, Lord. We do believe, Father God, Lord, after hearing this message, O Lord, wala po kayong ialaw na lalabas, Panginoon, Lord, sa lugar na ito, Lord, na hindi po taglay ang yung Spirito, Panginoon, Lord, hallelujah, na hindi mo po kami papalaya, Panginoon, Lord, hallelujah, sa amin pong mga kasalanan, Lord Jesus. We praise you, Lord God, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y makakaupo na. Amen. What a mighty God we serve. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Bago niya gugunawin ang mundo na ito, na inyong kinatatayuan ngayon, brothers and sisters, nagbigay po siya ng warning. Hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nagkulang ang Panginoon. Amen. Lahat po ng mga bagay na nangyayari, yan po ay kalooban ng Panginoon. Amen. May nabanggit sa Bible, mga magulang kapatid, sa Luke chapter 17, na ang pagdating ng ating Panginoon ay tulad po ng buhay kung anong meron sina Lot during their time. Amen. Si Lot po, siya po ay pamangkin ni Abraham. Amen. Pinag-aaralan po natin yan sa Bereans. Amen. At I was just wondering, brothers and sisters, bakit ang sabi ng ating Panginoon, remember Lot's wife. Amen. Bakit kaya pinapaalala ng ating Diyos ang asawa ni Lot? The name ng asawa ni Lot hindi po na-mention. Amen. Kung importante siya, bakit hindi po na-mention ang kanyang pangalan? Amen. And right now, God will reveal something to us. Amen. So let's just go back sa panahon po ni Lot. Si Lot, nung po naghiwalay silang dalawang magtito, brothers and sisters, pinili po ni Lot ang bandang Sodom and Gomorrah. Amen. Dahil meron po silang clash, meron silang mga pag-aaway sa kanila pong pamilya. So he prepared to live doon sa Sodoma at Gomorrah. Amen. Dahil maganda po doon. Sa Sodoma at Gomorrah, mga magulang kapatid, ang mga tao doon pag araw ay tulog ng tulog, at kapag sila po ay gabi, sila po ay parang mga vampira at mga multo, sila po ay gising na gising sa gabi. They call it Sodom, brothers and sisters, because sa Sodom, mga magulang kapatid, marami pong mga Sodomites. Meaning, maraming mga bakla, maraming mga tomboy, mga wicked people, mga magulang kapatid. Mga lalaki pumapatos sa kapwa lalaki, ang mga babae pumapatos sa mga kapwa babae. I'm just wondering, mga magulang kapatid, ang mga aso, they are not doing that sodomy, brothers and sisters, na wala naman silang intellectual capacity tulad ng tao, di po ba? At nagtataka ka, ang mga tao, ginagawa nila itong mga bagay na ito, mga sodomy. Amen. So ang Sodom and Gomorrah, ito po ay maraming mga bagay-bagay na luxury, mga wicked people. At si Lot, siya po ay ginawang judge sa lugar ng Sodom at Gomorrah, dahil siya po ay siguro kakaiba ang kanyang way of life. Should I say, maybe he's righteous sa harapan po ng mga Sodomites at sa mga Gomorrheans. Amen. Ngayon po, nagkataon, mga magulang at kapatid, na umabot na sa sukdulan ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Amen. Kung po may mga bakla noon, brothers and sisters, which are not acceptable, amen, acceptable po sa Sodom at Gomorrah. Amen. At sa ating pong panahon ngayon, mga magulang at kapatid, kung manonood kayo sa mga TV station, Channel 7 o Channel 11, Channel 12, Channel 13, hanggang Channel 100, makikita mo sa Pilipinas, acceptable po ang mga bakla.
Amen. Ang mga bakla, brothers and sisters, sila po ang nangunguna, ang trending ngayon sa Twitter. Amen. Mga bakla. Amen. Acceptable. So ang sabi po ng ating Panginoon 2,000 years ago, ang kanyang muling pagbabalik ay tulad po kung ano ang nangyari sa Sodom at Gomorrah. I think, brothers and sisters, mas masaol pa po ang generation natin ngayon compare sa Sodom at Gomorrah. Amen. Noon, wala pang mga high-tech, wala pang mga gadgets, brothers and sisters. Ngayon, just sa computer, magagawa mo ng lahat. Nakakapanood ka ng mga pornografiya, nakakapanood ka ng mga malalaswa, you can curse, you can do whatever you want. Amen. So, I think yung mga lolo at lola natin, 40 or 60 years back, kung nakikita nila ang panahon ngayon, sila po siguro, sabi niya, iba na talaga ang panahon ngayon. Iba na ang panahon ngayon. Kung nakatanggap kayo ng mga messages kahapon, brothers and sisters, iba na po ang panahon ngayon. Everyday, kanina lang sa Tawi-Tawi, may lindol na naman. Everyday may lindol. May lindol, mga magulang at kapatid. Buksan mo ang TV, may mga patayan, may barilan, may nakawan, nagiging matindi na. Ang mga mayaman, ang mga politisyan, nagnanakaw, marami po mga bagay. Name it, brothers and sisters. Now we are living in the end times. Amen. Anong ginagawa natin? Still, nagbibili, bumibili, nagbebenta, nagtatanim, and we are not thinking na meron pong pagkakataon. Kung tumitingin kayo sa clock, brothers and sisters, yung clock, nag-tick-tock, tick-tock, tick-tock, na hindi kayo aware, hindi na po babalik yan muli. Ang April 20, 2012, mamayang alas 4, hindi na natin may babalik ang message na ito. And in this message, I'm telling you right now, habang nabubuhay ako, hindi na may papangaral ang message na ito. Sinabi ko yan kagabi. I don't know why. Ang sabi ng Panginoon, preach this gospel. At hindi na ito may tuturo kailanman sa Great Commission Ministry. Maybe in the Philippines, I will share it to you. But in this kingdom, sa Bahrain, brothers and sisters, mapalad kayo dahil napakinggan nyo ang message na ito. Amen. At mapalad kayo, hindi kayo nag-resist. Though 5 lang out of 300, ang sinyeran ko ng text message kahapon, 5 lang ang nag-reply. And I praise God, brothers and sisters, that they are aware na sila po ay conscious sa time frame ng ating Panginoon. Amen. We are living in the end times, mga magulang kapatid. Hindi na po tayo nagbibiruan dito. Hindi na tayo naglalaro sa church ng Panginoon. Amen. Nakaupo na kayo dyan, brothers and sisters. Put your seatbelt, brothers and sisters. Huwag ninyo nang ayaan na kayo po ay mawala sa gawain ng ating Panginoon. In a split seconds, brothers and sisters, mababago po tayo ng anyo. In a split seconds, brothers and sisters, darating ang ating Panginoon, yung kanya pong brilliant, yung kanya pong radiance, yung kanyang glory, brothers and sisters. Tayo po sa isang iglap, tayo po ay kukunin na ng Panginoon. Amen. We are living in the end times, brothers and sisters. Hindi po ako nananakot, hindi po ako nagtitreat sa inyo, brothers and sisters. But again, ang sabi ng Panginoon, remember Lot's wife. Amen. Tingnan po natin, balikan natin, tapusin na natin ang message, brothers, in 5 minutes. Basahin po natin in the book of Genesis chapter 19. In the book of Genesis chapter 19, verse 1 to 19, basahin po natin yan, mabilisan. Amen. At nagsirating ang 2 anghel sa Sodoma. May 2 anghel na dumating na magtatakip silim at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma at sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang mukha sa lupa. Next verse. Amen. At nagsabi ngayon nga ang Panginoon ko, ipinamamanig ko sa inyo na kayo magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod at kayo matira sa buong magdamag at magugas ng inyong mga paa at sa madaling araw ay magsibangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi, kundi sa lansangan na nanaan kami sa buong magdamag. Next slide. At kanyang pinagpipilit sila at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay at sila'y kanyang pinagandahan at ipinagluto ng mga tinapay na walang lebadura at nagsikay, natapwat. Bago nagsiga, ang bahay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, ng mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. Next slide. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan nga roon ang mga lalaking dumating sa inyo? Sa gabi ito, ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. At nilabas sila ni Lot sa pintuan at sinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid ko na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan.
Next verse. Narito ngayon may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamamanig ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingan ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ng mga lalaki ito, yamang sila'y nangasa silong ng aking bubungan. Verse 9. At sinabi nila, umurong ka! At sinabi pa nila, ang taong ito ay naparito upang makipamayan at ibig niyang maging hukom. Ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa sa kanila. At kanilang ipinagtulakan ng lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapot, iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarahan ng pintuan. At ang mga tao na nasa pintuan ng bahay, mga pinagbulag nila, ang muntit malaking anupat sila'y nayayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ba ritong kamag-anakan ng iyong mga manugang at iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatanggilik sa bayan at pinag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ng kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nangasawa sa kanilang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan, datapot ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nag-uumagay, pinagmamadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipinagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan, natapos ay nagluluwat. At tinawakan ng mga lalaki ang kanyang mga kamay, at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. Next slide. At nangyari na nang sila'y may labas na nila, ay sinabi, takas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o umintuman sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila, Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Next slide. Na magkagayon nagpaulan ng Panginoon sa Sodom at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buwat sa langit at ginunaw niya ang bayang niyaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nanganganahan sa mga kanyang bayan at ang tumutubo sa lupang yaon. Let's just shift in other verse. Next slide. Datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Amen. Kwento po yan sa Sodom at Gomora. Masaya ang buhay sa Sodom at Gomora. Umabot sa sukdulan ang kasamaan ng tao. Wala na silang time kay Lord. Wala na silang time sa Panginoon. Nakalimutan na nila na may Diyos na lumalang ng langit at lupa. Dumating sa time, brothers and sisters, nakipagtipan pa si Abraham. Tawag doon, siya po'y humingi ng kompromiso sa Panginoon na, Lord, wag mong gunawin ang Sodom at Gomora. Dumating sa time, brothers and sisters, ng Sodom at Gomora, ang lahat ng kailang mga ginagawa hindi na acceptable kay Lord. At nandoon ang lingkod ng Panginoon na si Lot. Amen. Though sabihin natin, siya po ay isa sa mga righteous people during that time. Siya po ay nagbabantay doon sa gate ng Sodoma. Nagparating ang Panginoon. You know, ang Panginoon, napakabuti niya. Bago niya gagawin ng mga bagay, binibigyan tayo ng warning. Kaya huwag kang magtataka, mga magulat kapatid, kung nakareceive ka ng message kahapon. Kung nayayamot ka man sa akin, pero it's for you, it's not for me, brothers and sisters. Ano ba yung 10 pills na ibibigay ng church sa iyo upang ikaw ay marimangin na may gawain ngayon? And we will not stop, brothers and sisters, to share the gospel. May live stream, meron po tayong mga bagay-bagay na kailangan po natin na magkaroon ng relationship sa ating Panginoon. Amen. But of course, you don't need to abuse. And huwag niyong abuse. Baka hindi na kayo aaten ng gawain. Meron naman live stream mamaya. God knows the desire of your heart. Amen. So dumating ang taong ito, dumating ang dalawang lalaki, at nakita po si Lot na nandoon. Ang sabi ni Lot sa kanya, sa mga dalawang lalaki, mga Ginoo, alam niyo siguro ang buhay dito. Magtatagip silim na yon. Nagbabantay si Lot. Sabi niya, manatili po kayo sa aming bahay at doon po kayo muna magstay. Ang sabi po ng mga 2 angels, meron kaming pakay sa lugar na ito. At ang sabi po ni Lot,
At the back of his mind, mapanganib ang magstay. Ano po ang mga estranghero sa kanilang lugar. Maraming mga wicked people ang nandoon na nakantabay sa kanila. Amen. Nabasa po natin kanina mga magulang kapatid. Ang dalawang angel, hindi po namalayan ni Lot. Amen. Dumating sa kanyang buhay. He was just standing there waiting for somebody, ng mga strangers na makadaan sa Sodom at Gomorrah. Once in his lifetime, naka-encounter siya ng dalawang man of God, na hindi niya alam na ito po ay mga angels ng Panginoon. So, hinatak niya sa loob ng kanyang bahay. Ang sabi niya, mapanganib po. Bukas na umaga, ipapakita ko sa inyo, itutur guide kita sa city. Parang Las Vegas to, parang New York City, na napakaganda. Amen. Pero ang alam ni Lot, brothers and sisters, ang mga tao sa Sodom at Gomorrah, the whole day ay natutulog. Amen. At the whole night sila po ay gising na gising. Amen. Parang mga living dead. Amen. So ano po nangyari mga mga kapatid? Nung pumasok po ang dalawang angels sa pamamahay po ni Lot, amen, ang mga tao nagtitinginan, yung mga bading, yung mga bakla, tinitingnan mula ulo hanggang paa. Wow! Malinis ang mga taong ito. At pumasok po sila sa bahay ni Lot, mga magulang kapatid. Sinara ni Lot, yung pintuan ng kanyang bahay dahil alam niya na may threat. Amen. Dahil alam niya, nakakaiba ang mga itsura ng mga man of God at ang mga wicked people, yung mga maruming isip ng mga lalaki, even mga babae na naroon, brothers and sisters, ay lalapitan po ang mga lingkod ng Panginoon. Amen. Nakita po, brothers and sisters, ng mga crowd, ang dalawang taong ito na pumasok na kasama si Lot. Amen. At sinara po ni Lot ang kanyang pintuan. Amen. Tinuloy niya ang dalawang angels. Walang alam po si Lot kung anong mangyayari. Amen. But once in his lifetime, ito po ay na-encounter niya sa kanyang buong buhay. Ang sarap ng buhay niya sa Sodom at Gomorrah. Siya po ay tagahatol. Siya ay mayaman. Meron siyang anak na dalawang single at meron siyang dalawang anak na nag-asawa. Maganda yung buhay niya. Maganda yung business. Hindi niya inakala, brothers and sisters, ang araw na yon ay ang araw ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Sometimes, brothers and sisters, hindi natin nakakala na ito pala yung araw mo ngayon. In-invite ka, hindi mo alam bakit dumating si sister sa buhay mo at na-invite ka sa kanyang pamamahay at na-invite ka sa church na ito. Amen. And this is the message, brothers and sisters, na para sa inyo. Ano po nangyari? Tinitingnan po ni Lot, brothers and sisters, ang crowd, ang thick crowd, dumarating. At nakikita niya sa kanyang window, may kumakatok, Lot! Ipakilala mo naman kami sa dalawa mong pananguin. Mga gwapo! Si Lot, mga magulang kapatid, tinitignan po niya yung kanyang puso pumipintig ng mabilis. At tinitingnan niya na maigi, dumarami ang mga tao, binubuksan na yung pintuan. Come on, Lot! Mr. Lot! Pakilala mo naman kami sa mga panawin mo. Ang sabi po ni Lot sa kanya, please, huwag niyo silang pakinggan, mga Ginoo. Sila yung mga wicked people. Wala yung mga iniisip, kundi mga karumian. Mga sick people ang mga ito. Huwag niyo silang pansinin. Nandun lang po ang mga man of God na nakatayo. You see, si Lot, meron siyang desisyon na I don't know, brothers and sisters, kung maka-Diyos. Hindi pwede! Yung mga dalawang Ginoo dito! May dalawa akong dalaga. Ibibigay ko na lang sa inyo. Wala pang nasipingan ng mga lalaki. Imagine, kaya mag-ingat kayo sa environment na kinaroroonan ninyo, brothers and sisters. Kapag ang mga kasama nyo, mga malalaswang isip, mga bastos, mga walang respeto, magiging ganyan ka rin. Amen. Amen. Kaya nga kakaiba ka eh. Amen. Kaya sabi nga, ni Pastor lagi niya sinasabi, 1 week ka magkasama sa mga magnanakaw, magiging magnanakaw ka rin. Amen. Kaya what's wrong? Kay Lot during that time, imagine, yung kanyang dalawang anak, ibubugaw niya. Kung hindi marumi ang kanyang isip. Ang sabi ng dalawang, yung mga tao doon, no, ayaw namin ang mga anak mo, Lot. Gusto namin yung mga dalawang gwapings na nandyan sa pamamahay mo.
I have 2 daughters. Imagine yung sinful mind ni Lot. Amen. Imagine, brothers and sisters, ang daming mga reason, pero inisip niya yung ganyang mga bagay. Amen. They pulled him down. Binuksan po niya yung kanyang pintuan. Iniwan niya yung dalawang angel, yung man of God. Sabi niya, sandali, may panauwin ako eh. Magbigay naman kayo ng respeto. Hindi. Gusto namin siya. No. Sabi po ni Lot, yung dalawa ko nilang anak, hindi namin gusto yung dalawang mong anak. Gusto namin yung dalawang panauwin. Can you picture, brothers and sisters, kung paano po yung mga lust of the flesh, lust of the eyes ng mga tao noon. Amen. Pinagnanasaan nilang mga man of God. Imagine, brothers and sisters, wala silang pananatakot. They don't know, brothers and sisters, kung ano po yung nasa isip nila. But God knows, brothers and sisters. E ngayon po, yung mga man of God, anong ginawa nila, brothers and sisters? Lumabas sila. Yung brilliant, yung light na nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Nasinagan po nila, brothers and sisters. At ano nangyari sa mga tao na nagpull, yung pong coat ni Lot, kinuha, sila po lahat ay nabulag. Imagine, yung light nag-flash sa buhay ng mga tao doon sa Sodom at Gomorrah. Even mga bata, ang sabi ng Bible, even mga matatanda na nandoon, walang exempted, lahat sila nabulag sa liwanag ng Diyos, sa kaniningan ng Panginoon. Yung mahawak kay Lot, ano nangyari? Nabitawan niya. At sila po ay nabulag at hinahanap nila ang pintuan kung saan po sila pupunta. Wait a minute, ang sabi po ni Lot, nagtaka si Lot, anong meron kayo? Anong meron sa aking tahanan? Imagine yung light, yung rages ng light, nakakabulag. Ano bang meron niyo sa bahay ninyo? Na magpanggang ngayon, bulag ang sangkatawan. Yung mga Bible, yung mga Word of God. Pero hindi natin po pinapansin yan. Pumasok po sila ulit. Pumasok silang muli. At sila po ay nagkakausap na ngayon. Ang sabi po, Mr. Lot, we are not just an ordinary man. We look like men, but we are angels of God. Sa buhay ni Lot, naka-encounter siyang mga man of God. We are on a mission, ang sabi po ng mga angels, gugunawin namin ang Sodoma at Gomorrah. Ang galit ng Diyos ang hahatol sa lugar na ito. But God is giving you a chance today. Bago mangyari yan, ito na yung chance mo ngayon, Mr. Lot. And God is talking to you right now, sister and brother. Yes, maganda ang buhay mo. As if walang mangyayari bukas. Pero ngayon, na-encounter mo na ang salita ng Panginoon. In the midst ng anger ng Panginoon, magbibigay po siya ng warning sa atin. Amen. And Lot, he was amazed. Ang daming tao sa Sodom and Gomorrah, thousands of people. Why me? Bakit ako? Ang daming tao sa Muharraq, bakit ako ngayon ay nandito, nakaupo? Bakit ako, Lord? Hindi mo naman pinili na magpunta dito. God chose you to be here. Hindi mo siya pinili, mga magwang kapatid. Pinili ka ni Lord kung saan ka nakaupo ngayon. Siya ang pumili sa'yo. Kaya, mapanatag na yung loob mo eh. Dahil kung walang Espiritu ng Panginoon sa'yo, hindi ka na udyok na pupunta ngayon dito. Ang sarap mabuhay sa labas. Ang daming mga sale ngayon. May F1 pa. May bomba pa. Why me? Inas mo ba yung question yan? Siguro nandun, bakit ako mga angels? Ang dami dyan. Ang dami yan yung kapitbahay ko. Righteous din siya. Bakit ako? Kasi mahal ka ng Diyos eh. Mahal ka ng Diyos at binibigyan ka niya ng chance. Binibigyan ka ng chance. Hindi mo pinili ang Diyos. Siya ang pumili sa'yo.
Amen. Hallelujah. Amen. Imagine, dapat hindi ka buhay ngayon, dapat patay ka na eh. Dapat di ka na nagising eh. Napaka-morbid naman si brother. No, I'm telling you right now. Pwedeng gawin ng Panginoon ngayon o mamaya mamamatay ka eh. Because He is the author and finisher of our faith. Wala kang kapangyarihan na mag-add sa buhay mo. Wala si Brother Aris. Nakatupon na yung kanya pong mother-in-law. Ang sabi ko, wala na, patay na. Ay, hindi pa pala namatay, na-broadcast ko na eh. Sabi nga, ngayon ang headline bukas, ngayon ang broadcast. Sabi ko, bro, pasensya ka na. Total, mamamatay din, na-broadcast ko na. Amen. See, dapat nga patay ka eh. Pero because God is giving you a chance today to live, ano pang gagawin mo kundi magpasalamat kay Lord? Nabuhay ka ngayon, malakas ka, wala kang sakit at karamdaman, wala ka sa ospital. Ha? Why me? Tanungin mo sarili mo, Sister Shona, bakit ako, Lord? Ang dami naman, bakit ako? Dahil special ka kay Lord. Special ka. Hallelujah. And God called you because He has a wonderful plan. May plano ng Panginoon sa'yo. Amen. Ang sabi po ng mga angels, Mr. Lot, you have only few hours left. Gugunawin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Tinignan ka agad, hindi tinignan ang sitwasyon ni Lot. Ang tinignan niya kaagad ang relo. Oh my God, it's already midnight. You have only 6 hours left. Ang sabi po ng angel sa kanya, meron ka bang mga kamag-anakan dito? Meron ka bang mga anak? Meron ka pa bang mga kamag-anakan? Ang sinabi po ni Lot, meron. Meron. You have only few hours left. Few hours left. Yung binibisitahan mo araw-araw na kamag-anak mo, ni minsan hindi mo sinyer ang kalooban ng Diyos. Now, you have only 6 hours left to share the gospel. Paano yung mga kamag-anak ko sa Canada? Paano yung hindi, yung live stream, wala akong connection. You have only 6 hours left. Inisip po ni Lot, my God, yung asawa ko nandito, okay, check. Yung dalawa kong anak na dalaginding, check. Yung dalawa kong anak nandun pa sa labas. Ano po anong gagawin ko? Ang sabi po ng mga angels, don't waste your time, Mr. Lot. Time is moving. Lumabas ng madalian si Lot sa kanyang tahanan. Yung puso niya pumipintig. Ang iniisip niya yung kanyang dalawang anak na hindi pa ligtas. You have only 5 hours left. Nagpunta siya dun sa kondo ng kanyang anak. Anak, baby! Gumising kayo! Pagbuksan niyo ako! Binuksan yung ilaw. Lumabas yung kanyang anak sa window. Dad! Ano na naman to? Anak, I don't need explanation. Kailangan nyo na mababa kayo mag-asawa dahil bukas na bukas din ay pagdating na sikat ng araw, gugunawin ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Dad, anong binabasa-basa nyo mga news? Ang ganda ng panahon, Dad. Pwede bang pabukas mo na lang middle of the night, ginigising mo kami? Anak, bumaba kayo. Sige na, anak! Nagising yung kanyang asawa. Oh, nandiyan ba si tatay? Oh, nandito, nagugulo naman. Tay! Lasing ka na naman eh! Uminom ka na naman, tay! Anak, sige, uminom ako pero wala na tayong time. Bukas na lang, tay. Pag maayos ka na. Boom! Sinira ang window. Restless si Lot. Restless si Lot. Di na niya alam ang gagawin niya. Wait. Meron pa pala akong isang anak. Pumunta siya sa kabilang ibayo. Anak! It's the same thing. Binuksan ng pintuan. Ay, bakit? Anak, nakikiusap ako.
Mamaya na tayo mag-argument. Mamaya na natin pag-usapan ng problema ng pamilya. Huwag na natin. Basta sumama kayo sa aking bahay. Tayo naman, natutulog yung mga bata. Gigising ko ba, may school pa sila bukas. May exam pa sila bukas, tay. At saka tayo, yung asawa ko, alam mo naman ang asawa ko, businessman, tay. Kailangan niya ng 8 hours sleep, tay. Para mo namang awa, tay. Meron naman bukas. Bukas lang natin pag-usapan ito. Hindi, anak! Ang Panginoon, gugunawin na niya ang Sodom at Gomora. Kailangan niyo nang umalis. Tay, sige na. Sara. What's wrong? Maybe yung mga dalawang anak nito hindi nakita yung testimonies ni Lot sa kanilang mga buhay. Kaya hindi mo sila ma-win sa paanan ng Panginoon. Baka hindi ka seryoso. Nasishare ka sa salita ng Panginoon, tawa-tawa ka, hindi ka seryoso. This is a matter of life and death, brethren. Nagpapagod yung tatay mo, ini-invite kayo sa church, you ignore him. Yan si Lot. Si Lot napabanjing-banjing for how many years? And now, you have only 3 hours left. Bumalik siya, restless. Nandoon ang man of God na nakaupo sa table. Lot, nasan sila? Ginawa ko na lahat eh. Pwede ba nating i-delay mga angels of God? Pwede ba nating ipagpabukas na lang to? I-cover sila, magpe-prayer warrior kami, sasamba kami, magpa-Bible study kami, mag-open kami lahat, isasara namin lahat ng mga business. Just one more day. Mr. Lot, maraming beses na kami nag-send ng text messages every Thursday. Nayayamot sila. They are talking against our back. Pagka afternoon ng Thursday, Gisip, ako kulit! Kung gusto ko maganda, gusto ko, anong magagawa ninyo? Meron dito, kanyan. Huwag mong dayain sarili mo. Yes. Nayayamot ka. Magpalit ka na lang ng SIM card. Para hindi ka na ma-reach ang paanyaya ni Lord. We have only limited time, mga magulang kapatid. As if yung mga invitations, Pero kapag may mga summer sale, Oy, 40%. Oy, sister ko sa'yo. 40%. Imagine. Okay lang po yan, minor cuts lang po yan. The devil is trying to deceive me. Ilang araw na. Active si Satan. Galit siya eh. Dahil pupunta si Satan sa dagat-dagatang apoy, Diablo. Amen. Mr. Lot, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Huwag ka nang mag-explain pa. The time is at hand. Mr. Lot, umalis kayo dito. Tumakbo kayo sa direksyon na dadaling kayo ng Diyos. And don't look back. Yan lang ang sasabihin namin sa inyo. Don't look back. Si Lot, ang sabi sa Bible, it was lingering. Ano yung lingering? Hindi siya mapanatag. Iniisip niya yung kanyang mga resources, yung kanyang mga investment. Ang dami kong ininvest dito sa bangkong ito. Ang dami kong ginawa. Ang dami kong mga customer pa bukas na imimit. Ang dami kong mga business transactions. Ang dami kong mga nilikom. Sarado pa ang Standard. Sarado pa ang HSBC. Sarado pa. Walang sa... He was lingering. As if it's the end of the world. Meron na siyang warning. But the back of his mind, inisip pa rin niya yung kanyang mga dadalhin. The two angels said, Mr. Lot, you have only 1 hour left. Oh my God. Mga anak! Mga anak, ready na ba kayo? Narinig ni Lot sa kanilang second floor. Anak, anong ingay yan? Daddy!
yung mga sinulat namin, mga guests o ano, yung mga signature t-shirt namin, nilalagay namin sa bag. Ang sabi nila, wala na tayong time para dyan, anak, bumaba na kayo. Yung two angels, nandun ang mga two angels. Mr. Loth, you have only 30 minutes left. Mga anak, ready na ba kayo? Mga anak, ready na ba kayo? Daddy, ready na kami. Okay, ready na kayo, anak. Still, si Lot naglilinker. Si Lot balisa pa rin. Iniisip pa rin kung ano yung magiging buhay niya mamaya. Am I ready to leave this place? Am I ready to give my life sa direction na buhay na binibigyan ng Diyos sa akin? Nasaan yung mami ninyo? Sweetheart! Dug. Sweetheart, anong ginagawa mo? Sandali, nagme-makeup lang ako. Sabi ng angels, Mr. Lot, time is about to end. Time is about to end. Si Lot, sweetheart! Ano ba? Sandali! Yung mga shirt ko, yung mga pulbos ko, yung mga ano, sabi na, wag mong dali ng mga junk! Mga junk na yan! Walang kinalaman yan sa ating salvation! Yung mga kayamanan yan, walang magagawa sa atin yan! Darating na ang hatol ng Panginoon mamaya! Wala na silbi yan! Mga gadgets na yan, ang mga bagay ng mga t-shirts na yan, wala na! Mr. Lot, 5 minutes na lang. Nung nakikita na nila na sumisikat na yung araw, lumabas na sila sa kanilang bahay. Ang sabi ng mga angels sa kanila, run! 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 But don't look back. Don't look back. Si Lot, mga magulang at kapatid, tumakbo siya. Tumakbo siya sa tamang direksyon. Saan kalooban ni Lord? Yung dalawa niyang anak, sumasabay kay Lot. Yung asawa ni Lot, remember Lot's wife, tumakbo in the right direction. Tumatakbo siya sa kalooban ng Diyos. But her heart is not directed kay Lord. Yung puso niya, nandun pa rin sa yaman ng mundo. Sa pera. Iniisip ng asawa ni Lot, yung kanyang mga kamag-anak, na meron kang time na mag-share. Nung may time pa. Pero nung wala ng time is up. Walang excuse. She was running in the right direction. But their heart is not inclined sa kalooban ng Diyos. Anong ginawa niya? Nag-backslide. Anong nangyari sa kanya? Naging haliging asin. Church, ilang beses nagkamali si Mrs. Lot? Ilang beses nagkamali si Mrs. Lot? Once. And after that, judgment. Kaya kung ginagawa mo yung kasalanan, pabalik-balik. Remember Lot's wife, only once na nag-backslide. Pero naging haliging asin.
Si Adan tsaka si Eva, ilang beses sila nagkamali? Once. Pero yung repercussion, matindi. Church, the reason why Jesus Christ is telling us to remember Lot's wife. You are running the race right now eh. Nasa tamang direksyon ka na eh. Nasa tamang direksyon ka na sa buhay ngayon eh. Nakaupo ka ngayon eh. You are in the right place, in the right time, in the right hand of God. Pero anong ginawa mo? Tumingin ka ulit sa kabila, sa likuran. Church, hindi tayo biro-biro. This is a warning from God. Maybe too late na mamaya. Maybe too late na today. Kaya sabi ko, hindi na may papangaral muli ito. Hanggang nabubuhay kami. This message is only for today. Yung angel of God na dumating, brothers and sisters, nandito sila ngayon. Yung espiritu ng asawa ni Lot, nandito ngayon. Kaya nung sinabi ng mga angels, run, run. Alam niya nung ginagawa nila, nandun pa, naka-stand still. Hinatak pa sila palabas. Bakit? Kasi balisang-balisa sila eh. Ang dami nilang in-invest na pera, ang dami nilang in-invest na buhay doon sa lugar na Sodom and Gomorrah. But hindi nila alam. Something na place for all of us na naghihintay, mga mansions. It's time to run, brethren. It's time to run. It's time to run. Ano pang ginagawa? Ba't nakano ko po? It's time to run. 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 Oh, no turning back. No turning back, brother. Kung iniisip mo ngayon na kalokohan lang ang pag-aadan dito sa church, this is not a joke. This is not a joke, brother. Sisters, you are running the race of life. Mrs. Lot, she was running the right path, but their heart hindi nakatuon. That means there is resistance. Gusto mo bang maging asawa ni Lot o maging aliging asin? I'm telling you right now, brothers and sisters, nung sinabi ng angel na run, 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 wala ni isang pumunta sa pulpito na tumakbo. One, pigil pa, run! O kailangan nyo pa ba ng mga angels na atakin kayo, brothers and sisters? It's time to move on. It's time to move on. Elders ng church, please. Ang elders ng church, nandito kayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Huwag kayong maging asawa ni Lot. Hallelujah. It's time to run, brothers and sisters. It's time to run. Hallelujah. Hallelujah. Kung ka natitingin sa likod, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Amen. Hallelujah. It's time. It's time to worship Him. It's time, brothers and sisters. It's time to glorify Him. The time is at hand. Darating na ang Panginoon. Gugunawin na niya. Gugunawin na niya ang mundong ito. Gugunawin na ni Lord, brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Alam niya, dapat ang nasa isip lang natin si Jesus eh. Hayaan mo na yung mga pera, hayaan mo na yung mga material na bagay, hayaan mo na yung mga opportunity na bukas may magandang buhay ka. Isipin mo ngayon
Isipin mo ngayon, brothers and sisters, alalahanin mo si Lot, yung asawa ni Lot, brothers and sisters. Hallelujah. The angels of God are here again. Nandito ang mga angels ng Panginoon right now. Nandito right now. Are you willing to give your life? Are you willing to give your life to Jesus? Amen. And run. Run. Run for your life, brother. Run for your life, sister. Hallelujah. Kung may mga sakit at karamdaman ka, sa heaven, sa langit, walang mga inflictions doon. Walang sakit at karamdaman doon, brothers and sisters. Amen. Amen. Hallelujah. Nakikita ng Panginoon ang mga luha sa inyong mga mata, mga magulang kapatid. Nakikita ni Lord ang iyong thirst. Nakikita ni Lord ang iyong kagutuman sa kanyang mga salita. At mapalad kayo right now because you heard this message, brothers and sisters, that will change your life. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Alalahanin niyo, remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Forget everything. But remember Lot's wife, brothers and sisters. Ilang beses siya nagkamali? Minsan lang. Minsan lang siya nagkamali. Walang second time. Walang third time. Only once. Once. Kaya kapag tumatakbo ka na sa kalooban ng Panginoon, alalaanin mo na ngayon ang asawa ni Lot. Alalahanin mo ngayon, brothers and sisters, na nasa tamang direction ka. God will never forsake you. God will never leave you. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, siya ang Diyos ngayon ang nabibigay sa iyo ng direction ng iyong buhay. Hindi ka na niya pahirapan. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Give everything to God. Walang lugi sa Diyos. Hallelujah. Walang lugi sa Diyos. Amen. Remember Lot's wife. Remember Lot's wife, brother. Remember Lot's wife, sister. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I can feel right now may mga angels ng Panginoon na ginagrab ang dalawa sa inyo. You are not yet willing, brothers and sisters. Hindi ka pa rin willing na ibigay ang buhay mo kay Lord. And the angels is trying to pull you away sa kinalalagyan mo. Hallelujah. If I were you, brothers and sisters, give your life to God. Give your life to God. Remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord God Jesus. Hallelujah. Lord, ang message na ito, Panginoon Lord, ay hindi na po namin mapapakinggan, Panginoon Lord Jesus. Hallelujah. Sa history po ng Great Commission na ito, Panginoon Lord, I don't know why. I don't know why, Lord Jesus. But you are telling us, Father God, Lord Jesus, Lord, abot na sa sukdulan, Panginoon Lord, ang kasalanan ng tao, Panginoon Lord. Lord, pabalik-balik na lang ang mga messages sa Great Commission Ministries. At ang kailang mga puso, Lord, ay hindi po naka-incline, Panginoon Lord, sa direksyon sa inyo, Panginoon Lord. And right now, O God, Lord Jesus, hallelujah. Lord, buksan mo, Panginoon Lord, ang aming mga puso. Lord, yung brilliant, O Lord, yung radiance, yung flash, O Lord, hallelujah. Bulagin mo, Panginoon Lord Jesus, ang mga principalities, O Lord, hallelujah, ang mga demonyo, ang mga diablo, Panginoon Lord, hallelujah, ang mga principalities, Panginoon Lord, hallelujah, na nakayakap, Panginoon Lord, right now sa aking mga kapatid in this church, O Lord, hallelujah, in the name of Jesus Christ of Nazareth, hallelujah, mapupulot kayo in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, chanalakan nalas chanalahala, hallelujah, nalas chanalahila, hallelujah, nalas chanalahila. Oh, great mighty God. Hallelujah, hallelujah. Oh, Lord, hallelujah, Jesus. Open our hearts, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Lord.
Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Show us the way, oh God, Lord Jesus. There's only one way. There's only one God. There's only one Lord. There's only one baptism. There's only one faith. Lord, there's only one way. Yung direction na yan, patungo kay Lord Jesus. Kaya nga, if you love Jesus more than anything else, if you love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might, huwag ka nang titingin pa sa likuran. Because God is everything we need. God is everything we need. He is the source of life, brother. He is the source of life, sister. Kaya if I were you, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, paliko-liko ka pa rin sa kalooban ng Diyos. It's time to move on. It's time to remember wives, the Lord's wife. Amen. Alalahanin mo, minsan lang siya nagkamali. Minsan lang. Minsan lang. At wala ng second time. And what is the second chance? Second chance, Brother Ricky, is today. Today. What if, Brother John? What if Jesus Christ will come in the middle of the night, tonight? You have only few hours left. Pwede mo bang tawagan ng nanay at tatay mo? Pwede mo bang tawagan ng mga kapatid mo? Do you think you still have enough time? Huh? Why you wasted your time? Because the devil tell a lie. Sabi ng diablo, marami pang time, maganda pa ang araw, okay lang yan, okay lang na ikaw lang maligtas, hayaan mo na yung nanay, tatay mo, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo. Panawagan ito, wake up church. Wake up church. Alam mo yung live stream na yan, nagsiselos na ngayon asawa ko on how to modify, on how to develop that live stream for the past 2 to 3 weeks. Para saan? Hindi naman para sa akin, para sa inyong pamilya. Kaya nayayamot ka. Mahal ka ni Lord. Tanungin mo sa mo, why me, Lord? Why me? Bakit ka nakatayo ngayon dyan? Why me, Lord? Kasi special ka kay Lord Tinawagan ka ni Lord dahil may purpose siya sa'yo. He knows na ikaw ay gagamitin niya. Kailan mo pa isa-share ang kanyang salita? Kapag binisita ka ng mga 2 angels at sasabihin, you have only 6 hours left at tinitignan mo yung clock, yung 5 hours difference sa Philippines. Posible pa yun? Pwede ka bang lumipad? Time is ticking. Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. It's time to run. And never look back. Never look back. Kung nasasaktan ka man ngayon because you have so many excuses. In a twinkling of an eye, in a split second. Kung ligtas ka, makikita mo yung nanay mo nandun sa impyerno. Nakikita mo yung asawa mo, yung mga anak mo, nay, tay! Tapos ikaw, nasa alapap kasama ni Lord. Tatanungin ka ni Lord harap-harapan, Brother Nick, Brother Jay, Sister Glo, tatanungin tayo, nasaan yung mga mahal mo sa buhay? Hindi ba binigyan kita ng talento? Anong ginawa mo? Lord, nilibig ko po yung talento. Alam mo, kaya hindi tayo tumarami kasi marami kang excuses Kaya si Lot, restless siya during that night. Imagine yung dalawa niyang anak nasusunog yung kanyang mga apo.
Sino yung na-save? Yung nandoon sa four corners ng kailang pamamahay. Sa church. Yung nandoon sa church ang naligtas. Ay yung isa nasa church na, yung puso niya, wala pa kay Kristo. Eh anong ginagawa mo? Umupo ka na nga, nagpipraise the Lord ka na. Hindi mo pa ginagawa na purihin siya. Kailan pa? Kailan pa? Kapag nasa ICU na, yung dati ang nanay mo, doon ka lang ba manunumbalik kay Lord? Kapag wala ka na namang ng trabaho, doon ka magiging active kay Lord. Ngayon ang tamang oras. Kung may kinakasama ka man na lalaki, sa oras na ito, huwag mo nang balikan. Pag nagtatanong bakit, don't look back! Look forward sa direksyon ng Diyos. Masakit, yes, masakit. But God is preparing a better place for you. Remember Lot's wife. April 20, 2012. Hindi na mauulit ito. And God says, time is at hand. In Jesus' name. You know what? Nandito si Lord. Nandito si Jesus. Hindi niyo nararamdaman. Nandito si Jesus. Nandito si Jesus. Nakikita kanya ngayon. Nakikita kanya ngayon. Lord Jesus. Nakikita ko paano gagawin. Nakikita ko paano gawin ng Lord ang mundo. Nakikita ko. Naramdaman ni Lord ang shake ng lindol. Naramdaman niya ang init ng maurno. Umuulan ng urno. Pero ang sabi niya, no. Maging obedient ako sa salita ng Panginoon. Isa lang ang sinabi ni Lord. Don't look back. Don't look back. Asawa ko, hindi kita maliligtas. Hindi kita maliligtas, Mrs. Lord. Hindi kita maliligtas. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon Lord, sa iyong presensya, Lord Jesus. Baguhin mo kami, Panginoon Lord. Baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Lord Jesus. Baguhin mo kami, Panginoon Lord Jesus. Jesus. Jesus, Lord Jesus. 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 Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Shout. Oh, yes, Lord! Shout, Jesus. Iunat mo ang iyong kamay, Panginoon! Iunat mo ang iyong mapagpalat kamay!
Love you, Jesus. Love you, Lord. Love you, Lord. Help us, oh Lord. Help us, oh Lord, to share your gospel, Lord. Help us, oh Lord. Help me, oh Lord. Hara, hara, siya. Hara, hara, siya. Hara, 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 siya. Ang pagkahadol ng Panginoon ay lalapit na. Ang pagkahadol ng Panginoon ay lalapit na. Ang pagkahadol ng Diyos ay malapit na. Pagkahadol ng Diyos ay malapit na. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord Jesus. Lord Jesus. Jesus. Brother, sabi ng Panginoon, habang nakapikit yung mata nyo kanina, pinapakita ni Lord ang mga itsura ng mga mahal nyo sa buhay, right? Right? Ha? Right? Ha? Right? Ito na yung huli ninyo. Ito na yung huli ninyong pag-ibig, brothers and sisters. Ito na yung huli ninyong pag-ibig, brothers and sisters. Ito na yung huli. Dahil kapag nangyari na ang pagdating ng Diyos, wala ka nang magagawa. Wala na tayong magagawa. Wala na. Tapos na. Tapos na. Paglabas nyo mamaya, run. Tawagan nyo sila. Run. Tawagan nyo siya. Kaysa sabihin nila, oh, bakit parang nasasalain ka ng bayad? Tell them the truth. Tell them the truth. There's no way
There's no other way. There's no other way. There's no other way. Yung mga taong pinakita ni Lord sa inyong mga isipan right now, call them. Call them before it's too late. Before it's too late. Before it's too late. Kanina, nakapikit ang aking mata. Parang nuclear bomb. Puro red ang nakikita ko. Brimstone. And then all of a sudden, yung light ng Panginoon, I don't know saan nang gagaling. But yun yung blessed assurance right now, brothers and sisters. Yun yung blessed assurance. Remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Habang tumatakbo ka sa buhay na ito, alalahanin mo ang asawa ni Lot. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. We praise you, Lord. Patuloy ka, Panginoon, Lord, na nagpapaalala sa amin, katulad ng mensahe last Friday, O God. Tunay nga, Panginoon, Lord, ang Great Commission. Tinayo mo ito sa bawat pamilya. Tunay nga, Panginoon, Lord, kung kami lang po, Panginoon, Lord, ang masasave, napakasakit, Panginoon, Lord. At makikita namin yung mga mahal namin sa buhay ay nasa kabilang dako. Subalit, O Lord, sa oras na ito, gamitin mo po kami. Bawat isa, Panginoon, Lord. Bigyan mo po kami ng wisdom na tayo nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, Lord. Na madala po namin ang bawat kaluluwa, bawat mahal namin sa buhay. Ano yun nga namin, Panginoon Lord, ang kayamanan dito sa lupa. At ito naman, Panginoon Lord, ay maiiwan lamang. As na naisip namin, Panginoon Lord, na madala namin ang bawat kaluluwa, mga mahal namin sa buhay. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Pinapadama mo ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Mag-isa aming mga bisita sa oras na ito, Panginoon Lord. Salamat po sa mga kaluluwa na narito, Panginoon. May paalala ka sa amin, O God. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon Lord, na kami po ay maiwalay sa iyo. Bagkus, Panginoon Lord, lalo na po sa mga magbabakasyon, na hindi po masayang kanilang pag-uwi sa aming inang bayan, na madala po ang kanilang mga mahal sa buhay sa iyong paanan. Na hindi po kami mag-feel, Panginoon Lord, kundi, Panginoon Lord, bigyan mo kami ng lakas sa bawat pagsasalita po namin. Ito po ay titimo sa kanilang mga puso. At madala po namin sila sa iyo. Kaya Lord, salamat po muli, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw na ito. Tunay nga po, Panginoon Lord, hindi na po maulit, Panginoon Lord. Dahil kaming nakapakinig, Panginoon Lord. Tunay nga, Panginoon Lord, na maganap namin, Panginoon Lord, ay yung mensahe sa araw nito. Bawat isa, Panginoon Lord, pagpalain mo. Ang bawat isa, bigyan mo ng kalakasan. Kagalingan, Panginoon, at patuloy ka magpapaalala sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, salamat po maging sa ginamit mo iyong lingkod sa araw na ito. Pagpalain mo po siya kasama ng kanyang sambahayan. At ang bawat nanay rito sa aking mga kapatid, Panginoon, salamat po
Patuloy mo kaming ingatan, gabayan sa buong isang linggo, Panginoon. Sa aming buhay, buong isang buwan, buong isang taon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Narito kami na nakatayo, maghihintay sa iyo. Purihin ka, dakilain ka. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ang kapayapaan po ay sumainyo at ganoon din po sa oras na ito, sa pagkakataong ito, tinatawagan ko po ang aking pamilya bago po tayo mag-awitan. At ang pamilya po ni Brother Dennis at si Brother Vlady po ay pananalangin po tayo ng ating pastor sa oras na ito. Tinawagan lang po yung mga bata. Amen. God is good. Parang walang power. God is good. All the time. Amen. Praise God. Nasaan na po yung mga pamilya ko? Pasamantalang lilisan sa bakasyon. Napakaganda po ang message yan po. Tama po si Pastor na ang message na ito ngayon na lang po ninyo maririnig. And sometimes mga kapatid, aminin lang po natin, marami po tayong pagkakamali. Una sa lahat sa Panginoon, pangalawa sa sarili natin. The reason kaya hindi po tayo nakakapag-share sapagkat hindi natin pinamumuhay ang salita ng Panginoon. That's why you can share the word to your parents sapagkat walang nakikitang pagbabago ang magulang natin sa atin. Ano po? Kapatid, kung malaki po ang nakikitang pagbabago sa atin, you can easily share the word of God sa ating mga relatives, sa ating, una sa lahat, sa ating mga parents. Kaya kung minsan yung mga mismong magulang natin, ayaw nila sumama sa atin sapagkat wala silang nakikitang pagbabago sa atin. Ang pag-worship sa Panginoon, mga magulang at mga kapatid, hindi po emotion. We must worship God in spirit and in truth. Ano po? Yan ang reason kaya hindi tayo nakakapag-share. Kung minsan ang dami natin dinadahilan. Ang aking mga magulang, sila ay saradong Katoliko, sila ay saglat, nakakandado pa. Hindi po yung reason, hindi naman ikaw ang nagbibigay ng salvation, nag-offer mismo ang Panginoon. Tayo po'y ginagamit lang. Kaya kung wala po tayong pagbabago sa buhay po natin, and that's the reason, that's why we cannot share the Word of God. Naalala ko po, dahil ako noon namuhay din po sa kadiliman. But nung tinawag ako ng Panginoon, napakahirap i-share ko itong buong sambayan ko. Ang sabi ni Pastor Oliver, hanggat hindi ko makikita ang nananalayan ng ang aking tatay, hindi ako maniniwalang nagbago. But one time, nakita niya ako sa isang kwarto, nananalayan ako. And that's the time na nasyaran ko po ang lahat ng aking buong sambayan, ang aking mga biyenang, ano po, lahat magkakapatid ni Pastora, sila po ay na-born again, lahat ng aking mga anak. At ngayon po nakikita ninyo, nagagamit kami ng Panginoon. Why? Sapagkat we live in the Word of God. Kaya magulang at mga kapatid, unless na hindi po tayo maging maingat ngayon, marami pong mga false prophet ngayon, marami pong mga reliyon na linoloko ang tao, maging maingat po tayo. Huwag po tayong titingin sa kinalalagyan ng isang tao. Katulad po ngayon, meron po tayong nakikita, isang tanyag sa Pilipinas. Mga kapatid, nakakatuwa kung minsan at nakakalungkot, ano po, isa siyang boksingero. Wala siyang sinasabi ngayon kundi Word of God. But pinapanalangin pa ng ibang pastor na siya ay manalo. Yan po'y sugal. Paano makikinig ang Panginoon sa iyo? Nakikipagsugal ka, nakikipagboxing ka, manalo ka? That is the contradiction to the Word of God. Amen. Hindi po ganon.
Kaya maging maingat po tayo, magbantay po tayo sa takbo ng panahon ngayon. At marami pong mapapaamak, mga magulang at mga kapatid, kapag hindi po tayo naging wise sa ating pananampalataya. Tandaan po ninyo, isa lang ang church, isa lang ang Diyos, isa lang ang pananampalataya at isa lang ang pag-asa at isa lang po ang bautismo ng ating Panginoon. Tandaan, kaya maging maingat po tayo, mga magulang at mga kapatid. Amen. Kaya mapalad po tayo. Ang message na ito ay nakarating po sa bawat isa. Mapalad po tayo. Ang message na ito hindi ninyo maririnig sa ibang churches. Hindi po ninyo maririnig. Mapalad po tayo sapagkat tayo po'y kabilang sa isang church na itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo. At wala nang ibang church, maliban lang sa church na itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya lang pong nag-iisang Diyos. Wala nang ibang Diyos, liban lamang sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang tunay na church, mga kapatid. Aking pong panalangin ang pamilya na sila po ililisan mamayang madaling araw. Tayo po'y makisa sa panalangin. Tayo po'y yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na banal, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po sa lahat ng pagpapala na pinagkakalob mo sa munting church na ito, Panginoon. At pag-iingat mo sa aming lahat bilang isang pamilya lamang, Panginoon. Amang Diyos, nilalapit ko po ang pamilya po ni Pastor Marvin at ang pamilya po ni Brother Dennis. Sila po ay magkasabay-sabay nalilisan mamayang madaling araw, Panginoon. Ang samod-dalain ko, Amang Diyos, ingatan mo po sila. Kayo po ang umawak sa aeroplano na kanilang sasakyan. Lululanan, ilapag mo po sila ng mapayapa at ligtas. Ang samod-dalain ko din po, Panginoon, nawa ang kanilang pagbabakasyon na ito, hindi upang mag-enjoy, hindi upang magsaya, Panginoon. But kundi, Panginoon, habang sila po'y nandoon, sila po'y maging buhay na patuto sa bawat isa, sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat binigay mo ang pagkakataon na ito. Nawa, Panginoon, ang pamamalagi po nila sa amin na hindi po masayang, kundi ang glory mo ang kanilang makita sa kanilang buhay, Panginoon. Ibalik mo rin po sila na mapayapa sa bansang ito upang patuloy po namin silang makasama na magpuri, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Huwag mo po silang pagkukulangan financially, Panginoon, lalong-lalo na sa spiritual, Panginoon. Lord, naway sila po'y makapag-win sa kanilang pamilya, Panginoon. Kaya, Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat kalooban mo, Panginoon, na sila po'y makauwi, Panginoon. Nawa, Lord, saan man po sila makarating, ingatan mo po sila. Lukuban mo po sila, Panginoon. Iligtas mo po sila. Nawa, Panginoon, ang kalooban mo lamang ang kanilang sundin, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin na may pasalamat sa natatanging pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Peace be with you, brothers and sisters in Christ. May tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awi, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos.